So, ito yung reading natin for collectives. Ako pala si Madam P. Take only what resonates. Collective to, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, wag mong ipilit ha. Okay lang yun, may mga next readings pa naman tayo. So, what do we have here for collectives? Pagpasensya mo na luma yung gamit kong card. Ito yung naramdaman kong gusto kong gamitin ngayon for this video. So, medyo mahirap siyang i-shuffle at saka medyo mahirap gamitin. Kasi nga medyo luma na talaga siya. But I really do love this card kasi ito yung one of my first card. So, kunin natin yung main energy mo. Pa-comment na lang dyan sa iba, kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Tsaka guys, pag sinasabi kong ikaw, kahit hindi ikaw, pwedeng gano'n pwedeng yung person mo yun. No? Kahit sinasabi kong ikaw, pag alam mong person mo yun, then, siya yun. Yan, pwede magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa inyo. Okay, so let's start. King of Swords, the Judgment. I feel like yung energy mo dito, very mature ha. And it is because with the Judgment, marami kang pinagdaanan sa buhay mo na natutunan mong maging mature na. Kumbaga parang, namulat ka na eh. Ang dami mong pinagdaanan. Tsaka hindi biro ha. Yung mga pinagdaanan mo, pwedeng hindi siya basta-basta kayang pagdaanan ng kusino man. Kasi, parang ikaw nagawa mo na makalagpas doon sa mga bagay na yun. Pero pag sila, baka hindi nila kayanin, so on and so forth. Parang ganun. Medyo malakas or kakaibang klase ka ng tao. Kasi, mataas ang tingin din sa'yo ng iba eh, dahil dito sa mga pinagdaanan mo na to. Alam mo yun, yung iba sa inyo, maraming tao yung nakikita sa'yo dati, mababa ka lang. Mababa yung tingin nila, pero nagawa mong iangat yung sarili mo sa tulong. I mean, hindi sa tulong ng ibang tao. It's you na nagawa mong iangat yung sarili mo doon sa pagkakabagsak or pagkakalugmok mo na yon. O ngayon, mataas ang tingin sa'yo ng iba. So, yung person na kakonect mo, sino to? The Eight of Pentacles is here. Followed by the Five of Cups. Okay. Busy siya sa career niya. Masyado siyang workaholic. Pero masyado siyang nalulungkot ngayon. Hindi siya happy. Hindi siya happy. Parang hindi siya nasasatisfied. Pwedeng, this could be a traveler or laging nagta-travel tong person na to. You know, or maybe malayo siya sa'yo and kailangan pa mag-travel para magkaroon ng connection or pagkikita sa inyo. Pero masyado siyang ngayon ha, nalulungkot. Kasi nga pwedeng antas din ang tingin niya sa'yo eh. Tapos, the more na tumataas yung tingin niya sa'yo, the more na bumababa naman yung tingin niya sa sarili niya. Ayan. The Three of Cups, the Five of Pentacles. So ngayon, nalulungkot siya. Financially, may problema siya. And the Three of Cups, parang gusto niya makipag-reconcile, makipag-usap sa'yo, makipag-connect. Ano yung emotion mo para sa kanya? King of Cups, yeah. The Lovers. Ikaw, gusto mo ng partnership, relationship. King of Cups. Alam mo na, ang tataas ng card mo ha. Na dalawa na yung king mo dito sa side mo eh. So, pwedeng mataas talaga literal yung profession mo or ikaw, maybe you're a boss or someone na nasa mataas na posisyon. Ganyan. And then, emotion mo dito sa taong to,
I mean, you value yourself, pero nandun din yung pagpapahalaga mo sa kanya or sa connection ninyong dalawa, sa relasyon, kung magkakaroon ng relationship sa inyo. Parang para sa'yo, um, importante siya sa'yo at siya yung gusto mong makarelasyon. Hindi ka attracted sa iba eh. Sa kanya lang talaga. So, yung person na to, ang hirap i-open up ng sarili niya sa'yo. Kasi nga, walang-wala siya eh. Parang hindi niya nakikita yung sarili niya na deserve mo. Parang ganun. Mababatingin niya sa sarili niya. Okay? Anuhin ko, parang example ko ito. Example ito ha. For example, lalo na kasi kung siya yung lalaki, but of course, wala naman tayong gender specific dito. Pa open dito sa LGBTQIA+. So, lalo na kung siya yung lalaki dito sa connection. Kasi ikaw yung babae. Tapos, ang taas mo eh. Hindi tayo level. Parang ganun. And, ang hirap mong abutin. Parang ganun. Gusto ko man, or gustuhin ko man makipag-reconcile. Nandun yung gusto niya makipag-reconcile eh. Pero alam niya yung kapasidad niya ngayon na ito lang kasi ako ngayon. Hindi ko maipresent yung sarili ko sa'yo. Kasi alam kong hindi ako maayos eh. Tapos ikaw maayos ka. So, ano na lang ako, di ba? Nakakahiya. So, ganun yung energy. Nahihiya siya sa'yo. So, what will happen in the future? In the near future sa inyong dalawa? The Nine of Wands is here. The Chariot. That's a major arcana. As you can see dito sa paglatag ko ng card, yung part mo dito puro major arcana. So, punta tayo dun sa... Kunin ko rin yung sa person na ito. Oops, maraming card yung lumabas. Hindi ko to kukunin. Okay. The Six of Cups is here. The Wheel of Fortune. Tell me about this Wheel of Fortune. Okay. Seven of Pentacles. What's with the Nine of Wands? The Sun. Okay. Actually, nakakita tayo dito na magandang, this is promising future for you. Nakakita tayo na positivity, happiness. May mag-grow sa'yo. Medyo matibay yung pundasyon mo na. And nakikita natin na unti-unti mo na makikita yung resulta niyan. Pero for some of you, hindi mo siya mararamdaman pa yung or hindi mo pa, sabihin na nating, makukuha yung bunga. 'Di ba? Parang ganoon 'yan. Pag nagtanim ka ng halaman, nandun yung makikita mo na may nag-grow or may sumibol. Pero hindi mo pa makakukuha yung bunga. Of course, you have to wait pa pagdating dito. And I feel like it has something to do with your career. Pero malaking pagbabago to kasi kahit pa paano, marami ka nang naipundar or marami ka nang nailagay ditong effort, etc. And then, nakikita natin na minahal mo naman ito. So, definitely, may bunga siya. Pero yun nga, hindi mo pa siya makukuha or magagamit, sabihin na natin ganun. Pero may makikita kang pagbabago. Okay? So, pagdating sa love, I feel like you're happy. Nine of Wands. Kasi hindi ka naman na nagmamadali pagdating sa love or what, nandun yung alam mo na kung hanggang saan yung boundaries mo. And the Chariot, and this is pagta-travel for some of you, or this could be short distance travel. But anyway, the Six of Cups, there's a past person na nakikita nating babalik sa'yo, pero nasa choice mo yan eh. Yung iba sa inyo, pwedeng magkaroon ng reconciliation or partnership. Ayan, magandang relationship dito with the Ten of Pentacles. May money na involved. Maganda to. Pero of course, that's your choice. Okay? Kasi alam natin,
yung alam mo na yon, kumbaga alam mo na yung mga pinagdaanan mo, nagising ka na sa katotohanan and nagkaroon ka na ng maturity. So alam mo na kung paano i-handle yung future situation mo. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.